Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan natin itong kamakailan lang na pagkalat po ng balita patungkol po sa ating dating Pangulo na si ex-President Rodrigo Duterte. Na sabi nga po, skin and bones na ayon kay Elizabeth Zimmerman na kanyang asawa. No? Ito nagkakamali, siya po yung legal wife ni Duterte. Now, 'di ba? Ito ba'y totoo? Ito ba'y hindi totoo? Ako po'y walang pagdududa. Talaga namang maaari na ito po'y mas may katotohanan po ito. Parang naiyak pa nga po yung kanyang asawa, si Elizabeth Zimmerman. Dito po sa share po nila ng info po na ito. No? Ano ba yung dapat pag-usapan po natin dito? Dapat po nating makita sa usapin po na ito ay ito pong sinasabi nila ay hindi po malayo sa katotohanan. Talagang maari po ito na mangyari. Buhat nang siya po ay kuhain at dalhin po riyan sa lugar po na yan. At sabi nga po ay hindi ko lang kung gaano po katotoo yun ha. Mag-search din po kayo, no? Kung baga disclaimer lang, alamin po ninyo parang hindi na daw po ito nakakainom na o umiinom ng kanyang gamot. Hindi ko alam kung hindi nakakainom o nag-decide siya na hindi uminom ng gamot. So, ano man po dun sa dalawa po na iyon, ako po'y naniniwala ito po'y natural na mangyayari dahil siya nga po ay nakasalang po doon sa investigasyon. Umuusad po yung kanyang kaso ng crime against humanity. So, tandaan po natin yon na yung kaso po niya ay hindi basta-basta kaso. Ito po ay crime against humanity which is punishable. Sabi nga po dito sa ating international law na kinabibilangan na nag-live tayo noon pero hindi rin umubra dahil ang kanyang naging kaso pala inihain na bago pa umalis sa ICC. So, yan po yung ayon sa aking pagkakaunawa, no? Correct me if I'm wrong, pero yan po ang aking mga nalaman at yan po yung may pinag-uugutan yung mga yan. So, anyway, balikan po natin yung pinag-usapan natin dito. Pinag-usapan po natin yung pagiging butot balat niya. At alam ko nga parang may press con tong paghayag po nila nito info na to na skin and bones, butot balat na po ang ating dating Pangulo. Kasama po sa pagsabi nun ay si Harry Roque na nagtatago po sa ibang bansa. Hindi mo alam, no? Kasi kung paano niya ito i-deliver, tila, para sa akin lang naman, no? Opinion ko lang naman, para pong naghihikayat ng emosyon sa ating mga mamamayan na ito pagka may nangyari kayong may kasalanan, ayaw namin mangyari, parang ganon, no? Disclaimer lang ha, parang ganon ang naalala ko. Panoorin na lang ninyo yung video about yan. Pero ang sabi doon pag may nangyari dito sa ating Pangulo, halimbawa pinakamalala, no? Parang ganon ang sinasabi, kung mamatay o ano man. Kung dati ay umalis kayo papuntang Hawaii, ngayon baka di kayo makaalis. Parang para sa akin, isa siyang threat, isa siyang pagbabanta na naman. No, parang magkakamukha lang ang mga pahayag, which is, no, dapat maunawaan natin na hindi tayo dapat magiging ganito sa mga pananalita natin against sa kahit na sino. Diba? Kasi sabi nga, mas maganda neutral ka, nasa gitna ka, hindi ka pro Duterte, hindi ka pro BBM, ikaw ay neutral, hindi ka pala kang iniidolo, no? Kasi iba halos sambahin na ng kanilang mga idolo. Pag iniidolo po natin ng isang politiko o sino mang tao, nagiging ano po tayo, sarado, bingi at bulag sa katotohanan. Dahil idolo mo nga lahat ng gawin yan, i-justified mo kahit may mali. Diba? Ganun naman.
kaya naman yun nagawa ito kasi ganito, ganyan. Yun po yung nangyayari pagka pro, no? Pero kapag ka neutral ka, ang tinitignan mo, natitignan mo ngayon, mas natitimbang mo kung ano yung ginagawa. Kung ano yung ginagawa, instead na nakafocus ka kung sino yung gusto mong suportahan. Diba? For example, gusto mo si Bongbong, diba? Lahat ng gagawin niya, diba? Dahil pro ka, dahil panatiko ka, idolo mo, lahat ng gawin niya, tama. Magkamali man siya, i-justified mo. Ganun din, pagka pro Duterte ka, diba? Lahat ng gagawin niya, tama. Kahit mali, no? Itutuwid mo, kahit paliko. Yung mali, gagawin mong tama. No? Ganun yung mangyari pagka idolo. Pero pagka gitna ka, wala kang kinikilingan, hindi ka bias, natitimbang mo kung ano yung mas mabigat. At yun, doon ka nakakagawa ng mga desisyon na mas akma, mas makatwiran, mas maintindihan ng mga taong nag-iisip. Diba? Kasi minsan, nabubulagan tayo dahil sa ating, sabihan nila, ang pagmamahal daw, ang pag-ibig ay nakakabulag. O ganun din po riyan. Pag maling pag-ibig na po ang pinairal ninyo, no? Kasi yung totoong pag-ibig naman, hindi nagagalak sa kalikuan. So, ito pong nangyari, no? Kung babalikan po natin pinag-uusapan natin, pinadala, may kaso, at talagang tinanggap dahil may kaso naman talaga, at meron pong demand, no? Tama ba yung gamit ko ng word? Demand? Mayroong demand ang mga tao na siya po ay litisin, siya ay imbestigahan, ang kaso ay umusad, at pinagbigyan po yan ng ating kasalukuyang Pangulo na si Bongbong. Sa akin, kung ako tatanungin, wala akong makitang masama doon. Nakikita ko po yun na may pagtingin dun sa mga maaring sabihin ng mga tao, minorities, mga tao na nadamay po sa drug on war ba? War on drugs, no? So, kasi parang magiging minorities po ang dating ng mga nadamay po riyan. Dahil marami naman po sa atin natuwa nung panahon po ni Rodrigo Duterte, no? Lahat naman, no? Parang lahat naman naging ganun. Dahil yun yung frontay. Yun yung bungad na makikita po natin. Kaya lang, later, no, nakita na natin may mga pagmamalabis pala dito. At yan po ang binigyan ng hustisya ng siya po ay imbestigahan ngayon doon. At nakakalungkot man, no, kung nagiging butot balat na po ang ating dating Pangulo, yan po ay walang may gusto niyan. Ako po ay naniniwala dyan. Sino ba naman yung kapwa mo gaganunin mo? Maliban na lang napaka no? Sadista mo. And I believe hindi naman po ganun ang mga nagpadala sa kanya ngayon, kundi pinagbigyan ang kahilingan ng mga tao para sa hustisya ng kanilang mga minamahal, especially dun sa mga nadamay. At wala po akong makita na mali na siya'y imbestigahan at hatulan ng may fairness, no? Pagiging fair po ito at hindi po siya hinusgahan na ikulong na lang o patayin. Siya po ay pinagbibigyan ng pagkakataon na depensa ng kanyang sarili sa hukuman. Ngayon po, no? Nagkakapayat-payat na siya. Sabihin na natin, let's say that is true at hindi naman yan imposible, no? Yan po ay I believe papasok yan sa saan ba, no? Acts of God. Kung ano man sa batas, no, hindi na ako masyadong maalam diyan eh. Yan po ay natural phenomenon sa katawan ng tao na tumatanda, nakakasakit, 'di ba? Namamatay, no? As long as hindi ka sinaktan, hindi ka pinatay, hindi ka binigyan ng biochemical o chemical sa katawan para magkasakit ka o ano man, ako po ay naniniwala. It's a natural na event sa buhay ng tao kung pumapayat at naging butot balat. Baka naman na-exaggerate din naman, no? Kasi madalas sabi nga ng iba, pag pumapayat mas nagiging healthy pa eh. Pero ikaw, anong masasabi mo dito, no?
comment down below. Pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell.